opisyal na hearing ng Blue Ribbon Committee. Nangyari po, nagkaroon ng kaguluhan at alam natin na special session na lang po bukas at maaaring tapos na at magkaiba na ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Pero hindi po kami hihinto para ilabas ang katotohanan. Para ang ating mga sundalo patuloy na magsalita at maging yung mga sinabi na Atty. Levy, yung mga iba pang gustong lumabas at magsalita tungkol sa nangyaring korupsyon ng ating bansa ay lumabas pa rin. Kaya itong mga lahat ng sinabi dito, ayusin po natin yan, ayusin po namin yan ni Atty. Levy. Sa darating na panahon, maaaring hindi bukas, hindi sa isang taon, hindi natin alam. Pero sigurado tayo, may mananagot sa nangyaring nakawan sa ating bansa. At doon po sa mga, alam ko, mainit ang ating damdamin na kumilos, alam ko ang inyong nararamdaman. Gawin pa rin natin ang pagkilos. Huwag tayong manghina dahil tayo ang nasa katotohanan. Tayo ang nasa tama. Tayo ang nakipaglaban para sa kinabukasan ng ating bansa. Sa ating mga kasundaluhan, maraming salamat sa inyo. Atty. Levy, patuloy nyo, kayo ang bayani ng ating bansa, Pilipinas. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong lahat. Pambansang awit. Kayong dalawa, pambansang awit. Mga kasama, tapusin po natin yung ating programa sa pagtatapos sa pagkanta ng ating pambansang awit sa pangunguna ng ating mga kasundaluhan. Yung mga bandila, kung pwedeng itaas para doon kami haharap sa inyo. Yung mga may dala ng ating bandila, ang dami kanina natin kasama sa likod. Ayan. Awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, perlas na silangan at alak ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duya ka ng magiliw, sa paglulupi, di ka pasisil, sa dagat at mundok, sa simoy at sa langit mo'y bughaw. May dilagang tula at awit sa pagmay minamahal. Ang isap ng watawat tuw'y kay humpay na nagliningning. Ang bituin at araw niya kailang pa may di magdidilim. Lupa ng araw na't walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Mamiligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay lang po mga ilang katanungan lang. Labang, ano po ba ang kasunod nito, sir? Sir, hingin na kami ng feedback sa inyo. Hingin na kami ng feedback sa inyo. Opo. Thank you.
chairman ng United People's Initiative. Andito po yung aming presidente, si Attorney General Virgil Garcia, Secretary General, si Captain Ray Valeros, andyan kanina, si Attorney Harold Orspicio, yung aming chairman sa Luzon. Andito po yung aming chairman sa Visayas at Mindanao ng UPI. Nandito po kami para suportahan ng ating mga magigiting na mga Brave 18 at saka yung kanilang mga kasama na Fearless 14. Okay? Dismayado po yung UPI dahil ang inaasahan ho nating supposed to be Blue Ribbon Committee meeting ngayon ay hindi natuloy. Dahil alam naman natin maraming mga manggigipit, pangaharas, pananakot ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya itong ating mga, maski ating itong mga senador ay hindi dumating ngayon. Andito kanina si Senator Amy pero hindi pinapasok, umalis. Ngayon, inaasahan natin sana na dumating sila para po matuloy. Senator Robin nandito kanina. Senator Robin pala, andito rin po. So dito po, nangangahulugan na talagang magulo yung ating bayan kung ating mismong Senado ay kagaroon ng ganyan. Merong dalawang Senate President. Merong dalawang Blue Ribbon Committee. Ang gulo-gulo, hindi malaman kung sino leader. Meron tayong Blue Ribbon Committee dito sa isang private na lugar, hindi doon sa Senado. Anyway po, hindi lang po kami sumusuporta sa mga Brave 18 na Fearless 14, kundi sumusuporta rin po sana kami dito sa Blue Ribbon Committee hearing, kaya kami po nandito. Sinusuportahan din po namin yung lahat ng mga kababayan natin na gustong malaman yung katotohanan dito sa nangyayaring matinding korupsyon na ito. Anyway po, last month, nung nakarang buwan, ang UPI po ay nag-conduct ng no holds barred meeting. Itong no holds barred, ibig sabihin kumbaga sa boxing pwede lahat, pwede sipa, siko, pwedeng ano yan, na confrontation ito ng mga sundalong ito, ng mga Brave 18 sa mga seniors nila, hindi lang mga officers kundi mga generals ng police, military. Andyan po yung mga dati mga force staff. Ang confrontation po na ito ay hindi lamang ordinaryong meeting kung saan ang mga lower ranking enlisted personnel ay haharap sa kanilang mga commander o yung mga general. Ito ay dapat patunayan nila ng sinasabi nila ay totoo. Lahat ng kanilang kilos, lahat ng galaw na, pati pikit ng mata nila ay inoobserbahan ng mga general na ito. Pati yung kanilang boses, malalaman nila kung nagsasabi sila totoo o hindi. Dahil marami po ang bumabatikos sa kanila. Marami po ang naglalapa, sinasabi nila mga dishonorable soldiers. Pero hindi po. Dishonorable discharge, ang sabi nga ni Attorney Baligod, hindi ibig sabihin na dishonorable at immoral ng mga sundalo na yan. Marami po dyan dishonorable discharge dahil nag-awol. At bakit po siya nag-awol? Dahil may problema sa pamilya, hindi nakabalik sa unit. Kaya ang tawag po doon ay dishonorable discharge. Ngayon, sila nandyan. Bakit sila lumabas? Bakit sila nag-aakusa na ganyan? Bakit sila nagsasalita ng mga matitinding akusasyon sa mga matatas na pinuno sa gobyerno? Hindi dahil sa kung ano pa man, dahil sila ay mga Pilipino, mga sundalo. Yun ang gusto natin. Bakit sila magsisinungaling? Ano mapapalanan nila kung magsisinungaling sila? Kaya kami sa UPI naniniwala na yung mga sundalong ito na nag-aalay ng kanilang buhay, pati yung pamilya nila, ay nagsasabi ng totoo. Ito ang dapat malaman po ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya ipagpatuloy po natin. Kaya wala man po dito yung mga senador, hindi man po natuloy yung ating Blue Ribbon Committee. Ang suggestion ko kay Congressman Mike sa kay Attorney Baligod, ituloy lang po natin. Okay? I-convert nating People's Tribunal, People's Court o People's Hearing na tulad dito. Kung saan tulad ng ginawa namin doon sa tawag dito, no holds barred, pati kayo,
mga audience, mga media, pwede kayo magtanong. Lahat ng mga gusto niyo itanong sa kanila, lahat ng mga maski wala doon sa kanilang sinumpang salaysay, pwedeng itanong. At sila, nakahanda sila, tulad ng ginawa nila noon sa No Holds Barred, sila ay panininigan po nila lahat ng mga nakita nila, yung personal na experience po nila at lahat po ng kanilang mga sinabi. Yun lang po. So maghanda po kayo. Kung sino man po ang gustong magtanong mamaya, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, General Pokis. Balikan ko lang ulit yung kay Jojo Calles, interesado lang ako. December 2, Tamarin. Opo, sir. 2024. Correct, sir. Yung December 5, 2024 din, sir. Halos magkasunod yan, sir. Kasi Tamarin ba o sa ibang lugar? isa lang yan, sir. 30 Tamarin pa rin. May Nara. Hindi ako nakapag-deliver doon, sir. So Tamarin ka pareho. Correct, sir. Okay. Sino sa inyo ang may hawak o may nakitang ledger dito sa mga nangyayaring deliveran? Sino? Hindi natin kailangan ilabas. Basta may ledger na nakita o hawak. Meron? Sarge. Dapat lalabas na sila. Nakita lang. Hindi na, hello sir. Yung mga ledger na kasi sir, hawak ng EE yan sir. Kaya confidential sir na minsan siguro sir makalusot pero hindi namin Wala tayong na-recover, na-retrieve na ledger? Kahit isa? sa video sir sa ni Boss Aldi. Ledger? Wala. Yung libro, notebook. Halika dito. Sarge, sumagot ka. Hindi naman kailangan ipakita. Tinatanong ko lang kung meron tayong hawak. Logbook, sir. Logbook. Logbook ng mga in out na mga sasakyan. In and out ng sasakyan. Yes, sir. Dated 2020. Okay na yun. Basta kapit nyo yun. Nandyan na yun. Di ba? Yung sa ledger, Sarge. Wala? Wala na? Attorney Levy. Sino yung nagbigay ng kwan? Yung sinabi ni Tiksay na sunugin nyo na. Ako sir yun. Sino nag-turn over? Sir, wala na yun kasi nung sabing sunugin, nakita ko kasi maraming maganda na pwede pang gamitin. Tapos binuklat ko, doon ko nakita yung mga listahan. Nakita kong listahan doon sir na matandaan ko. Sige, sa mga tweet, may notebook kahit pa paano listahan at merong mga nakalista sir. yung logbook. Yes sir. Oh, kapit lang yun. Basta importante yun sa mga darating na panahon. Attorney Lev? Oh, okay. From the audience, kung may magtatanong, Colonel Mitran. Okay, kanina pa tayo nagtatanong, tinatanong natin kung sino yung mga involved. Ang hindi natin naitatanong kung paano natin ipagtanggol itong mga sundalong ito. Ang gusto ko sana itanong kanina, kay Lieutenant Senior Grade Trillanes, pero nasagot na. Ang pangalawa ko sana itatanong, yung kaibigan ko na si General Torre, na kaibigan ko yun. Hinahamon ko yun. Umakyat kami sa bundok. At talagang matapang siya. Now, ang tanong ko sa mga marino o sundalo na lang, dahil sinasabi sa inyo na kayo ay isang bayaran, pero ako na ang sasagot doon. Kailanman ang naging sundalo na maging masunurin sa batas, ako sasagot, hindi kayo bayaran kung hindi kayo lilitaw dito. Lumitaw kayo. Ibig sabihin, hindi kayo bayaran. Kayo na mag-confirm. Kayo ba ay bayaran?
Mga kababayan Pilipino, sila ba isang bayaran? Isa silang tagapagtanggol ng ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel, kasi sinabi mo kanina kung paano pagtatanggol. Ilan membro kayong retired military officers at personnel? More or less, military officer, retired. More or less, 50,000 kaming retired. Kaya dapat kayo mga kapwa ko retired na sundalo, tinatawagan ko kayo. Sa oras na ito at susunod pa na oras, lumitaw kayo kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel, deliver us the 10,000 members of yours and kami na ang bahala and the rest. Oh. Ano? Okay. Ay. Wala. Sige pa. Mayor, ako naman, Mayor. Dapat mo ba magpakilala? Simpleng tao lang ako eh. Kasama nyo, pare-parehas lang tayo. Iisa pinagalaban natin. Alam natin, kaya tayo nandito, yung circumstances, di ba? Yung consequence na ginagawa natin dito, di ba? Alam natin. May kapalit to eh. Ang tanong ko, ganito. Sa mga ginawa nyo na pagsisiwalat ng mga anomalya, anong gusto nyong mangyari sa buhay natin? Kahit sino pwede sumagot. Anong gusto nyo? Kasi alam natin yung consequence ito, di ba? Narito tayo, pare-parehas tayo, nandito eh. Ako na ho sasagot, sabi nila. Kaya ho sila lumabas para suportahan ng mga mamayan na gusto ng katarungan. Ngayon, ito, pangalawang tanong. After this, what will happen? Anong gagawin natin pagkatapos ito? Sige na, pakisagot lang. Pakiulit to, pakiulit. Pagkatapos nitong ginagawa natin na to, risk ito eh, di ba? Very risky to. High risk to na ginagawa natin na to. Di ba? Pagkatapos nito, anong susunod natin gagawin? Kayong mga nanonood, kayo ang sumagot sa tanong ni Tatay. Dahil ito mga ito, lumalaban na. Palaban na. Sinimulan na. Ang kailangan na lang yung suporta ng mga taong naghihirap at kayong mga ninanakawan. Kasi alam na natin eh, yung mga sinisiwalat nyo, ano lang yan eh, dapat lumabas yung guilty, di ba? Ngayon, alam naman natin kung sinong guilty. Hatulan natin kung sinong guilty. Tapusin na natin to. Kakapagod, tapusin na natin. Sana tay, Okay. sana tay, maraming kagaya mo. Totoo. Na kanina pang umaga, na bilad sa init, talagang lumalaban at talagang nangangatuwiran. Sana maraming nandyan sa labas ngayon, nanonood ngayon, na tumindig kayo sa tama. Samahan natin ito. Kasi pagkatapos nito, alam naman natin ang kapalit nito eh. Kulungan. Okay, Dapat tay. maging handa tayo. Kasi ang kapalit nito, kulungan. Salamat tayo, salamat po. Tatay, parati natin nakikita yan sa lahat ng mga pagkilos. Pero, okay, katulad po na nabanggit ko, na kanina natin pinag-uusapan, importante ho ang Blue Ribbon Committee hearing dahil lumalabas doon na magiging opisyal ang lahat ng kanilang sinabi. Sa naganap na nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, nagamit na naman at pwedeng gamitin yung mga nabanggit nila. Pero sa ngayon, sa sitwasyon natin, ang pwede lang po nating magawa ay maipaalam sa taong bayan ano ba itong hinahawakan na impormasyon, hinahawakan na kalaman
ng ating mga sundalo. Yun lang ang magagawa natin. Kahit papaano makatulong tayo na maibahagi sa kanila yung ganitong impormasyon na hindi malalaman ng taong bayan. Kaya ho sa marami akong tinatanong mismo dun sa issue, paano makakatulong, at kung sakasakali ay makakapagtulak ng mga kaso na gusto nating makita. Kasi katulad doon na nabanggit natin, lahat may kaso na. Pero yung mga sinasabing nagnakaw, yung nandito sa affidavit ng 18 Marines, ni isa, siguro may isa lang dito na napatawag, pero lahat to malaya, lahat walang problema. At maganda yung binanggit ni Sarge sino? Tabergo, kasi ito yung isa sa binanggit ni Saldico na December 2 and 5 na delivery na siya mismo ang kasama. Importante si Saldico sa lahat ng sinasabi ninyo, si Mark Teksay, si John Paul Estrada, dahil sila ang nakakalam ng delivery ng pera papunta ng Valle Verde, papunta ng Horizon, pagkatapos ng Horizon, delivery kung kani-kanino. Partikular, si Speaker Martin Romualdez. Eto ho, 2 taong nabanggit kanina. Nabanggit na ni Gutesa si Eric Yap, tama? Nabanggit na yun sa kanyang affidavit. Sino pa yung nabanggit nyo kanina kontraktor? Sa mic? Congressman Garjola, sir. Ilang beses mo nakita nag-deliver? Isang beses na po. Ilang maleta? 4 na balita po. 4 na maleta. Sino pa? Wala na? Yung mga delivery sa Valle Verde. Yan yung una akmang Pag delivery sa Horizon palabas, ito na yung pangalawa. Ngayon, Attorney Levy, matanong lang kita. Doon sa ledger na hawak mo, ano ang mga nakikita mong pangalan at mga pwedeng hanay na gamitin doon? Alam mo naman, ang ledger, ebidensya yan. Diba? Ebidensya yan. Hindi ko kay Attorney Levy ang may hawak, pero nakita na ni Attorney Levy. Siyempre, ayaw pa sumagot ng ating mga kasama, pero hawak nila yan, pati yung logbook ng in and out ng mga kotse. Attorney Levy, if you can just expand on that a little. Yung ledger na sinasabi nila kay Mark Tiksay, naiwan kasi ni Mark Tiksay yon at inutusan sila na kunin at sunugin. Pero hindi nila sinunod si Mark Tiksay. So, nasa pangangalaga po ng ibang tao yung ledger. At siguro hindi pa panahon na ilabas natin yung laman ng ledger na yan, no? Kasi maraming mga tao doon, pati kung sino yung nakinabang sa PhilHealth Fund at saka sa PDIC Fund, nandun din. Yung mga nakinabang sa NIA na pondo, nandun din. Pero pag dumating po siguro si Mark Tiksay, siya ang tamang tao na magpapaliwanag sa mga nilalaman ng ledger na ito. So yun, malinaw po Sa isang kaso, attorney, di ba ang ledger ay malaking bahagi ng ebidensya na maaaring ipresenta ng mga sundalo at maging ng abogado o maging ng ombudsman sa tamang panahon. Turn left. Oo. Yung ledger kasi na yan ay isinulat bago pumutok ang kontrobersiya. So usually ang mga korte binibigyan yan ng evidentiary weight because it was prepared before the controversy arose. Pero sa tabang panahon po, tulad ng sabi ko. Thank you, Attorney Levy. Yes, ito yung laging sinasabi nila Tulfo Gang na puro hersey raw ang testimonya ng 18 Marines. Dito, nakita po natin na meron pong mga ebidensya. Ang nakakalungkot,
ang ginagawa ng mga taong may mga involvement sa malawakang pagnanakaw ng pondo ng bayan, kawawa ang mga witness natin na dininibanda pa para lang takutin. Nasaan na ang tamang pag-iisip ninyong mga senador kayo? Samantalang may batas tayo, Witness Protection Program, na binibigyan natin ng proteksyon ang sino man tatayo at magsisiwalat ng anomalya o anumang krimen. Buti pa yung mga witness nung mga makakaliwa, mga makapingkian, mga dilawan laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, pinoproteksyonan nila. Iisa lang, sana maintindihan ninyo ngayon, iisa lang ang problema natin sa bayang ito. Yung mga taong nagpapatakbo sa gobyerno. Sana makonsensya na kayo. Sana maawa tayo sa mga taong tumitindig. Tumitindig para sa bayan. Tumitindig para sa taong bayan. Na sana naman, kung hindi kaya ipagtanggol ng taong gobyerno ang mga taong ito, dapat tayong taong bayan na ang magpoproteksyon para lumabas ang katotohanan at tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan natin. Sana manaig ang kabutihan at sana manaig ang katotohanan. Ipakita natin, hindi lahat ng tao ay kahayang suhulan ng mali-malitang pera. Kaya, wala nang ibang inaasahan. Personal ko po ito. Wala na tayong maasahan kung hindi tayong taong bayan ngayon. Dahil nakita naman po natin kung paano gipitin ang ating mga senador. Hahayaan pa ba natin ito na mangyari sa bayan nating ito? Sana magkaisa na tayo. Tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan at sa taong bayan. Bayan ko, nasaan ka sa panahong ito? Mga kababayan ko, ano pa bang katibayan ang kailangan natin para sagipin natin ang mga susunod na henerasyon? Pagpasensyahan niyo po, 36 days na kami na nagpuproteksyon sa Senado. Pinoproteksyonan namin ang mga senador na akala namin titindig sa taong bayan. Pero ito tayo ngayon, tayo na rin lang. Kaya dapat sama-sama tayong tapusin na natin ang paghihirap ng taong bayan. Karapatan natin, tayong mamamayan, lalabanan ang anuman pangungurakot at pananamantala sa taong bayan. Sana po magsama-sama tayo. May tanong dito. Hello. Tanungin ko muna yung ating mga kasi pinakita kanina yung photo ni Senator Pangilinan kasama yung kanyang pamilya na si Sharon Cuneta at saka yung kanilang dalawang anak doon sa photo. At kasama doon yung mga empleyado ni Zaldico sa
ano yun? Ano yun? Misibis Aviation. Misibis Aviation. Ano yung karanasan nila doon sa picture na yon? Anong relation noon sa ipinaglalaban natin? Kung si ano ba ay laging nanghihiram ba ng eroplano kay Zaldico? At kung si Senator Pangilinan ba ay minsan ay nakatanggap ng maleta o bag, paper bag mula sa kay Zaldico? Yung picture na po yun, hindi galing sa mga sundalo, galing sa empleyado sa Misibis Aviation. At sa tamang panahon din, ay lalabas din sila. No? So, iba pang witnesses po ang mga ito. Okay, so we are very much encouraged that there are more to come, no? Ako naman po ay nais ko lamang bigyan ng pagsaludo yung ating mga former soldiers. Palakpakan natin sila. Nais ko lang i-mention kasi yung iba sa kanila ay in fact naging biktima ng lindol. One of them right now, nung nakaraang hearing, yung kanyang kapatid ay namatay sa cancer on the day of the hearing. Baka pwedeng tumayo si Sir Walter. Sa araw na ito, nasa ICU po yung kanyang tatay. Sorry, bilang nanay, naiiyak ako. Kasi merong mga iba nagsasabi na bayad sila. But they do not see the struggles of each one of them. At nais ko lang na sa araw na ito, bigyan kayo ng pasalamat kasi mas pinili nyo na pumunta dito kahit walang senador na dumating. Nandito ang mga tao kasama ninyo para bigyan kayo ng pag-asa na kami ay nakakakita rin po ng pag-asa sa inyo para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas.